Mm. So ito naman, pag-usapan natin. General Nick Torre. Binanatan uli si Digong, mga kababayan. Grabe, napakatapang nito si General Torre. At hindi ko talaga lubos mawari, mga kababayan. Ngayon ako nakakita ng isang tunay na matapang at hindi dahil sa harap ng kamera lang. Nakita na natin si General Torre nung hinuli niya si Kibuloy, hindi nagpatinag. Kahit na siya po ay tinutuligsa, binabash, inaaway, tinatawag nung kung ano-ano, tinatawag na negro at kung ano-ano pa. 'Di ba? Uling. Pero itong si General Torre, naninindigan, mga kababayan. Eto nga, binanatan niya na naman si Digong. Teka po medyo delay. Ayan, General Torre. Bakit kailangan namin i-justify yun? Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. Di ba? Ano yun? Joke ulit. Joke ulit. Di ba kasi sabi ko siya, pwede ka ulit. Sagot ko yan. Ako yung magpapakulong ng sarili ko. O joke ulit yun. It's time already that we hold these people accountable. We hold this person accountable. Sa kung ano rin na sinasabi. Kasi policy yun eh. Hindi naman yung... It's not a joking matter. O ngayon, naiipit nga ng mga tao. They are left to fend for themselves. Bahala na pumatay. I don't care about human rights. I care about human lives. Ay namatay si Ken De Los Santos na convict ng mga polis. Manasan nga ng pangako na siya ang bahala. So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ng Senado. Patayin natin ang si Senador. Paano pa may kumuha niyan? Siya ulit bahala. Mag-iisip na lang tayo at susundin na lang natin on the part of the police. Well, mga kababayan, may point dito si General Torre At meron pang pahabol dyan na hindi lang na-capture. Pero ang sinasabi pa rito ni General Torre, noon pa man wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon hindi na siya presidente. He must be reminded that he should know his place in the scheme of things. Sabi ni General Torre, mga kababayan, which is tama naman. Di ba presidente siya noon? Meron siyang tinatawag na immunity. Kaya walang lumalaban sa kanya. But the thing is, he is not a president anymore. At kung lahat ng bagay ay gagawing biro, mga kababayan, hindi na natin mat-notice ngayon kung alin ang totoo. Bakit, GP? Yung sinasabi ni General Torre, kita nyo, sabi niya, I don't care about human rights. Diba? Patayin nyo. Wala akong pakialam sa human rights na yan. Ngayon, namatay yung mga kabataan, si Kian De Los Santos. Nung namatay ito, mga kababayan, maraming pulis ang nakasuhan. Which is sinabi rin niya na akong bahala sa inyo, I will take full responsibility. O, ano nangyari sa inyo, mga pulis? Nung kayo ay nakasuhan, ano ang sabi ni Digong? Guilt is personal. Iniwan kayo sa ere. Lahat yun, mga biro. Diba? Sabi nga ni Bato, biro. Sabi ni Bongo, biro. Sabi ni Digong, ni Robin Padilla, biro. Mga kababayan, hindi pa rin ba tayo matututo? Lahat ba yun iti-take natin na biro? Dahil sa biro na yan, dahil sa mga pahayag na yan, nagkamali ng desisyon yung mga pulis. Akala nila, mga kababayan, sila po ay poprotektahan ni Digong. Akala nila, tama si Digong. Pero pag nagkakasuhan, kawawa si pulis. Si Digong tumatawa. Di ba? Ang mga bagay-bagay, dapat yan may limitasyon. Ang mga bagay, dapat isinasaayos. Mga kababayan, the more mo yan, na ikaw po ay nagiging panatiko ng mga salita na yan, pati downline natin, pati mga kabataan, susundin yan. Kita nyo, ano ang implikasyon? Ano ang naging benefit natin? Actually, walang benefit eh. Nung naupo si Digong, naging bastos ang mga bata. Naging bastos. Palamura yung mga tao.
'Di ba? Tinatawanan pa kapag si Digong ang nagsasalita, pinapalakpakan. Kahit nga media, sinasabi patayin. Kahit yung mga babae sa harapan ng media, pinaghahalikan, sinusupsop. Oh, dapat ba nating makita 'yon sa isang presidente? Yes, biro 'yon, mga kababayan. But that is not the right way, 'di ba? Para ipakita mo yung ano mo sa tao. Eh kung libog na libog ka diyan, huwag mo ipakita sa camera. 'Di ba? Oh, ulitin ko lang mga kababayan. Justify yun. Di ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. Di ba? Ano yun? Joke ulit. Joke ulit. Di ba kasi sinabi ko siya, pwede ka mag-rape? Sagot Oh, niya, ayan pa. ako'y magpapakulong ng sarili ko. Isa pa, mga kababayan. Yan, hindi po yan biro. 'Di ba? Sinasabi niya na, sige, mang-rape kayo, ako bahala sa inyo. Biro ba yan? Mga kababayan? O sabihin natin siya, tumatawa siya, yan ay pabiro. Ang problema, mga kababayan, mga ka-GPnatics, dahil sa lagi niyang dinadaan sa biro ang mga bagay-bagay, lahat nangyayari, puro biro na lang. Hindi na natin alam ang biro sa hindi. Pero, biro man yan, hindi dapat natin marinig sa isang opisyal, sa isang pinakamataas na tao ng gobyerno. Dapat ilagay sa ayos. Otherwise, ang Pilipinas hindi mailalagay sa ayos. O joke ulit yun. It's time already that we hold these people accountable. We hold this person accountable. Ay, pasalamatan ko lang si Ma'am Marlene Ratuita. Thank you so much po sa pag-share ng stars, ma'am. At sa lahat ng mga nagpakulay dito kay Tita Etelyn Solis, thank you so much. At sa mga nag-like, mga ka-GPnatics. Sa kung ano rin na sinasabi. Kasi policy yun eh. Hindi naman yung... It's not a joking matter. O ngayon, naiipit nga ng mga tao. They are left to fend for themselves. Bahala na pumatay. I don't care about human rights. I care about human lives. Ay namatay si Kendall Santos na convict ng mga polis. Nasaan nga ang pangako? Tama po kayo, Chippy. Ano kaya pag halimbawa biruin natin sila? 'Di ba halimbawa nakaupo si Duterte, tapos biglang biruin natin yung sabi ni Chippy, biruin kaya natin i-gang rape si ano, 'di ba? Pero pangit ata yun, sorry. Sorry mga kababayan, nadala lang ako. Pero mali yun ha, hindi natin pwedeng gayahin yun at hindi natin pwedeng, kasi pag mali, mga kababayan, hindi po nun maitatama kapag gumawa ka pa ng isang mali. Dapat, tama yung ginagawa ni General Torre, i-regulate natin. Dapat magkaroon tayo ng hangganan, magkaroon tayo ng parameters hanggang saan ba ang pagbibiro. 'Di ba? Hanggang saan ba tamang place, tamang avenue? Bilang isang tao, bilang isang kinikilala sa atin pong lipunan. Sabihin natin na hindi na siya presidente, pero marami pa rin. Marami pa rin yung mga tangang panatiko. Kaya itong mga ito, tinutularan ang gago. Ay, sorry. So, ito na naman ngayon. Pasabugin natin ng Senado. Patayin natin ang si Senador. Paano pa may gumawa niyan? Siya ulit bahala. Mag-iisip na lang tayo at susundin na lang natin. Tama naman si General Torre, mga kababayan. Paano? Halimbawa, dahil bulag na panatiko sila, tapos sinunod nila yung sinabi ni Digong, pasabugin ng Senado, may nagpasabog. Oh, kaya pa bang bawiin, mga kababayan? Kaya pa ba na bawiin yung mga, halimbawa, may mga buhay na mawawala? Oh, pag sinisi si Digong, hindi. Nagbiro lang naman yan. Gago kasi. Kaya dapat yung mga bagay na yan, kung yung bombing nga, mag-joke ka sa mga airport, sa mga paliparan, sa mga daungan, 'di ba, sa mga tataong lugar, magbiro ka, ikukulong ka up to 5 years, may multa pa. Bakit ngayon hindi natin gawin yung mga biro ng pagpatay, pagpapasabog, 'di ba? Ang pagpapasabog, bombay ng Senado. Mga kababayan, hindi ba pwedeng ikabit yan doon sa batas na kung saan po bawal ang mag-joke tungkol sa bomba? O, bomba rin naman yun pagpapasabog sa Senado. Palagay ko, may point si General Torre na ipasok doon yung
kaso ni Digong. Sabi ni Bato, nako, wala yang kwenta, useless lang yan kay Pangulong Duterte. Ulul. Sabi ko, at least, kung wala man mangyari dyan, magkaroon lang ng leksyon. Hindi po ba? Oh. Sabi ni Ray Espino, itumba nyo na. Tapos ang problema ng bayan. Tay-tay dyan. Di ba? Sabi nga ng isang vlogger, wag inormalize ang joke ng pagpatay. Tama. Wag naman talagang inormalize. Kasi otherwise, mga kababayan, magiging magiging example yan sa kanila. Baka mamaya sa lahat ng pupuntahan natin, puro joke na lang yan. Baka mamaya naglalakad ka sa daan. Tapos sabi sa'yo, "Uy, gusto mo patayin kita?" O, tapos sabihin mo lang, "Uy, joke lang yan." Hindi tayo pwedeng maniwala dyan. Nandun ka sa madalim na lugar. Meron na palang kutsilyo. Hindi, joke lang yan. Nagjo-joke lang yan. Gago. Anyway, mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang inyong abang lingkod. At magkita-kita po tayo sa susunod na mga live stream at ganun din sa mga upload natin. Thank you, Ma'am Etilin Solis, Gracious Grace, June Del Torre, Leticia Fernando, Menandro Nibadura, Chippy, Ray Spino, Gracious Grace, Margarita Reden, Pasita, Lea Bautista, Hil Baguio, Eugene Balangit, Designer Drost, at syempre, Ma'am Marlene Ratuita, Angelina Albero, Louie Gladys, Felicitas Manibog, Besinyo Ana, Escoto, Ruel, Eva Hernandez, Denita Umali, Judy Cayanong, Lilibet Cabrera, Lipnika. Ang galing mo, GP, ang talino mo. Naku po, hindi po. Malayo pa po sa katotohanan, mga kababayan. Medyo nakakaintindi lang po tayo. Tiny White, shoutout po sa inyo. Lope Ochoa, at sa lahat po, Jenny Zature ng Australia. Good day, mate. At syempre, mga kababayan, kay Ma'am Emerita Nogueras, thank you so much po. Muli sa inyong lahat, mga ka-GPnatics, ang inyong abang lingkod ay pansamantala na matutulog. Hindi, joke lang. Manonood lang, mga kababayan, or mag-motor lang. Bye! See ya! Buyers!